Sa amin talaga nakita, wala talaga nakita na dahilan na maaring i-impeach. So ang aming pinakisahan doon, so kung sakali namang i-impeach na si VP Presidente, ay kami talaga makatutubo, nakakisa na kami nagdesisyon na kami pa magbaba sa mundo. Talagang magawa kami ng malakayang protesta na hindi matuloy yung kanilang pangarap pagtanggal kay Vice Presidente. Pinaghandaan na po namin yon. Magsisi man siya o hindi, nandiyan na, nangyari na. Napilitan siyang makisali sa UNITEM dahil gusto niya yung advokasya ng kanyang ama na ipapapatuloy yon. Pero ngayon, hindi natupad. So wala namang sinabi ang Vice Presidente na palitan ang ating mahal na Presidenteng Marcos. So ang amin lang ditong panindigan, hanggang walang galawan na mangyaring maaring ang muagaklas ng bayan, ay hindi kami sasali. Ang amin dito, pamahalaan at patungkulin namin kampanan ang mga membro na may bigyan ng totoong benepisyo at serbisyo. Pero kung kinakailangan, sinabi ko na kung kinakailangan, ako talaga manawagan sa aming mga membro na baba na tayo. Protektahan natin ating mahal na Vice Presidente. Ako po si Dato' Tigpaliwanag, Rodolfo Alan Basadre Sr. Ay isang igaunong tribe na nagbuo kami ng makatribong gobyerno at natanggap namin yung primer ng Sarana Movement. Pinag-aralan namin yan at nakita namin sa primer na isang magandang programa, isang magandang advokasya na ikabubuti sa taong bayan. So dahil dyan, nakita namin ang pangarap ng ating mahal na Vice Presidente na sana naman ang mga Pilipino ay mabigyan ng tamang serbisyo at tamang benepisyo na makarating sa kanila kung ano ang para sa kanila. Ang nakita lang namin dito sa Sarana Movement na pinamunuan ng ating mahal na national head na si Noel Cabuhat ay isang magandang advokasya para po sa lahat ng mga Pilipino na nakulangan sa pagserbisyo ng mga nanungkulan sa ating pamahalaan. So dahil sa nakita namin personal ni Vice President Sara Duterte, kami hindi nalarong isip sa pagtanggap sa tungkuling regional head ng Region 10 upang ipaalam sa karamihan sa Region 10 na ang ating mahal na Vice Presidente ay karapat-dapat magiging presidente sa taong 2028. Lalo na sa kanyang pangarap na ang mga programa ng kanyang ama, ang dating mahal na Presidente Rodrigo Duterte, na maibigay sa taong bayan at saka yung development ng Pilipinas mula Luzon, Visayas sa Mindanao. So dahil doon, nangarap kami na suportahan namin ang mahal na Vice Presidente para po maging matupad, basta katuparan, ang kanilang mga minimithi ng Pilipino ay magiging matatag at maginhawa at magiging malutas sa gutom at kahirapan ng mga Pilipino, lalo na naming mga katutubo na nanirahan sa mga lugar kung saan-saan hindi kami nabigyan ng tamang benepisyo at kami po'y neglected at discriminated sa ilang mga namunuan. Yung dahilan na nais naming magkakaroon tayo ng isang mabuti, magaling at matalinong presidente na sa 2028 yung aming pinagsikapan na si Vice President Sara Duterte ang magiging presidente sa taong 2028. Yun po ang aming hangad na sumapi kami sa Sarana Movement dahil ito ang nagbigay sa amin ng daan na makikita kami ng paraan na ito na pala ang mga pangarap ng mahal na Vice President. So, tungkol doon sa aming mga membro, sila po ay porsigido rin na umaasa na sa pamunuan ng Sarana Movement ay magiging matatag at ito hindi magkawatak-watak pag bandang huli kasi alam na po namin na karamihang organisasyon pagdating ng eleksyon magkawatak-watak dahil hinahanap nilang pera, sino makabigyan ng pera. So sa aming layunin, ang aming pinag-isahang desisyon ng mga member sa Mindanao ng Sarana Movement ay hindi kami magpasilaw kung anumang pera, anumang maibigay i-offer sa amin na hindi kami pwedeng suporta kay VP Sara. So solido kami, nakakaisa kami para po ang mahal na Vice Presidente magiging presidente natin para makita natin ang kaginhawaan ng Pilipino sa 2028 kung makaling siya na magiging presidente natin. So, yun ang aming hinahanga dito. Sir, so nabanggit mo nga po yung patungkol sa soon magiging presidente. Sir, ano kung masasabi niyo dun sa sir? Yung marites ngayon, sir, na balak nilang i-impeach si Vice President Sara Duterte? Sa amin talaga nakita, wala talaga nakita na dahilan na maaring i-impeach.
So ang aming pinakisahan doon, so kung sakali namang i-impeach na si VP Presidente, ay kami talaga makatutubo na kaysa na kami nagdesisyon na kami pa magbaba sa mundo. Talagang magawa kami ng malakayang protesta na hindi matuloy yung kanilang pangarap pagtanggal kay Vice Presidente. Pinaghanda na po namin yon. Dahil ayaw naming walang kasalanan, maayos na pamamahala. Tapos, sinong ipapalit? Yung hindi makakita naming tribo. So, hindi makakita kung anong ikaganda sa tribo. Habang ang aming ating mahal na Vice Presidente, makita na niya natin sa kasuotan pa lang niya, build up niya ang tribo. Pinakilala na siya Pilipino at isang tribo. So yun ang aming napag-usapan na doon. Kung sakaling narinig naman namin yun, nabasa namin sa mga vlog at nakita namin, kung sakali namang mangyari na mayroong mga tendency na maaring ipagtuloy ang kanilang pag-impeach ng mahal na Vice Presidente, kami talagang mga membros na mahigit 1 milyon na tribo na pinangasibaan namin, ay bababa talaga kami. Itong dahilan na sumama kami, sabi ko na ang Sir Noel, antay lang kami sa advice ninyo, Sir Noel, kung ano inyong advice, kasi ayaw na yung mangunguna dito. Pero kung sakali namang sabi niya, kung makita natin na, basta ang gawin lang natin, masabi niyang ating head ng ating Sarana Movement, national head, ang gawin lang natin, kaya makumbaba tayo, ipakita natin tayo isang magalang na tao at mga ehemplong leader ng Sarana Movement para makita nila na yung ating mahal na Vice Presidente, ganun sa ating ugali, na tayo ang instrumento na mapalakas sa ating Vice Presidente na mayroong palang mga tao na gustong magiging ehemplo bilang totoong leader sa ating komunidad. So yun ang dahilan ng Sarana Movement, hindi kami dalawang isip pagtanggap dito kahit kami ay mayroon ng organisasyon dahil malapit sa aming advokasya na ang Sarana Movement makatulong sa tribo pagdating ng kinabukasan at saka yung seguridad lalo na sa mga benepisyo naming mga katutubo. So yun po ang aming nakaplano na po kami doon. Pero hindi kami bawal sa amin yung pagrally-rally. Bawal sa aming pagmarcha-marcha. Pero kung sakaling kinakailangan na talaga, magbaba talaga kami makatutubo na mahigit 1 milyon kami ka-member. Ano po masabi doon, sir, sa pahayag niya na parang, kumbaga, ayaw nga doon yung makbong presidente? Sa aming konting analisasyon, parang mayroon siyang pagsisikunti. Pero magsisi man siya o hindi, nandiyan na, nangyari na. So ang amin lang doon, sa kanyang sinabi na tumakbo siya dahil narinig namin sinabi niya, napilitan siyang makisali sa UNITEM dahil gusto niya yung advokasya ng kanyang ama na ipapapatuloy yon. Pero ngayon, hindi natupad. So wala namang sinabi ang Vice Presidente na palitan ang ating mahal na Presidenteng Marcos. So ang amin lang ditong panindigan, hanggang walang galawan na maaring ang muagaklas ng bayan, ay hindi kami sasali. Pero kung sakali naman ngayong nangyari sa atin na may mapatay, may mangyari na mga advocator natin sa kapayapaan na titirahan kung ano mang mangyari, ay kami sasama na kami doon. Kasi kami ni Ma'am Loida, ang aming palisiya sa tribal governance, bawal namin ang sumali sa mga rally, bawal sa amin sumali ng mga marcha, at bawal sa amin magsali ng mga kung ano-ano yung mga sigawan doon sa labas. Ang amin dito, pamahalaan at patungkulin namin kampanan ang mga membro na may bigyan ng totoong benepisyo at serbisyo. Pero kung kinakailangan, sinabi ko na kung kinakailangan, ako talaga manawagan sa aming mga membro na baba na tayo. Protektahan natin ating mahal na Vice Presidente. Dahil may pagsisi man siya, kailangan na niyang sundin kung anong nasa puso niya sa darating na 2028. Yun ang aming pinahanga dito. Sir, sabi niyo po kanina is nasa 1 million na katutubo. Sir, kayo po ba lahat, sir, ay isa rin sa mga nabudol na isa sa mga binuto niyo si President Bongbong Marcos? Sa totoo lang, nung ako'y nagbinata, loyalist ako ni Marcos. Nung una kong boto noon kay Marcos, yung yes or no. Yung question doon na number 1, na nagpirma ko na yes. Yung sabi, do you like President Marcos administration? Talagang yes ako. Dahil idolo ko si Marcos noon dahil malaki ang nagawa niyang mga development at saka yung mga tulong sa mga magsasaka, mga ano palang mga nailangan ng tulong, madali yung tumulong. Kaso lang, sa ngayong sitwasyon ngayon, ay hindi na naman ako magsabing ganyan ang nangyari sa kanya
Basta sa nakita namin talagang malayo ang nangyari, lalo na sa kanyang mga pangako na talagang nabudol kami. Nabudol kami sa kanyang mga pangako na mabigyan ang Pilipino ng magandang kinabukasan at hindi na lang yung bigas kasi alam naman namin yung bigas mahal talaga mula pa noon. Pero yung mga development, inuna niya yung pag-ikot sa lahat ng mga halos buong mundo, buong bansa upang maki-amigo sa Bisaya pa, maki-amigo upang matakpan ang kanilang mga ginagawa na parang mayroon silang malihim na parang nakita lang namin, mayroon silang malihim na yung kayamanan ng Pilipino ay itatago nila sa ibang bansa. So parang matakpan po yun, mayroon silang mga hakbang. Una, PI, People's Initiative. Pangalawa, yung plano digmaan na makikigima tayo sa China. Pangatlo, yung impeachment ng mahal na Vice Presidente. Yun ang yung nakita namin, hindi na maganda. Dapat gampanan niya ang kanyang tungkulin bilang ama ng ating bansa. So, kung hindi naman siya responsable, at sa aking opinion, it's better magbaba siya kung ang taong bayan ang mag-akla sa kanya. Yun ang panawagan ko sa ating mahal na Pangulong Marcos. Kung sakali naman nakita niya na nagpagamit lang siya sa mga taon sa paligid niya, kasi sa nakita namin, hindi man siya talaga ang napatakbo dito. So kung napagamit siya, sana matauhan siya na kailangan kong gampanan ang tungkulin ko bilang ama ng aming bayan, aming bansa. Kung hindi magawa yan, dahil nasa paligid yung sabi pa ni Senator Aimee, nakapaligiran yung kapatid ko sa mga demonyo, kung sakali namang totoo yung sinabi ni Senator Aimee, mas it's better magbaba ang mahal na Pangulo sa kanyang tungkulin. At sa kay Vice President Sara Duterte, ipagpatuloy mo lang ma'am yung inyong tungkulin. Huwag ka lang magpadaig sa mga kung anong haka-haka, kahit alam naming matalino ka dahil abogada ka, pero hold your own. Yung puso mo, kailangang kung anong pitik ng puso mo, yung isipin mo ay kabubuti sa taong bayan. Kung ano ang tama, mahal na Vice Presidente na dapat mong gawin mo na sa alang-alang sa Pilipino. Maraming salamat, sir.